feel na po natin yung mga kadramahan sa buhay natin. Dahil hindi mo ba naisip na yung nangyari sa iyo ngayon, bakit ka hanggang dyan ka pa rin, di ba po? Siguro yung mga nakaraan natin na hindi maganda sa buhay natin at hanggang ngayon, so siguro ay ito yung atin na pong baguhin, ililibing na po natin yon. So, pulutin na lang po natin yung mga nakaraan natin na magagandang alaala, pero yung mga pangit na alaala ay siguro ay atin na po yung ililibing. No? Iiwanan na po natin yon. So, focus sa present, anong meron pong ikakaayos sa atin, ikakabuti sa atin. Sa life natin, skills. So, kailangan alam mo sa sarili mo kung anong skills mo. No, yun po yung napaka-importante dahil habang enjoy kung anong meron ka ngayon, matuto ka pong magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka ngayon, tapos i-enjoy mo lang, no? I-enjoy mo. So, kung may mali man po tayong nagawa sa buhay natin noon at ngayon, pwede naman po natin itama na ngayon. Yun. So, kung may mga nasagasaan po tayo, so noon at ngayon, pwede na po natin itama. Hindi na po huli ang lahat yan. So, kailangan lang po tayo na, malalim, no? Malalim ng ating isipin palagi. Yung present, no? Na, parang yan Parang, gusto mong magja-jogging. Gusto mong mag-walking. No? Kasi gusto mo pong magpapaliit sa tiyan mo, no? Pero napakahirap 'yan, di ba? Kasi ang karamihan kasi sa atin, ang katawan natin, 'yun ang magdidikta sa utak natin. Yan. So, kaya pag ang katawan natin ay ang magdidikta sa utak natin, wala talagang mangyari sa buhay natin, no? Kailangan ang utak ay magpapagalaw sa katawan natin. Example, gusto mong mag-jogging, tumayo ka na, mag-jogging ka na. So, ang ibig sabihin, kahit pagod ang katawan mo gumalaw, pero gumagalaw siya dahil dinidiktahan sa utak mo, tama yan. So, ikaw kasi ang kapitan sa katawan mo. Di ba? Ikaw po yun. So, ikaw lahat ang nakakaalam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kung kaya mo bang paggalawin itong katawan natin. O, di ba? May kwento po ako sa inyo. Kwento po ito ng isang bata. Nagpunta po siya sa bukid, sa gubat. Tapos, takot yung mga bata. Takot yung bata. Iyak ng iyak. Siyempre, makikita natin doon, sa gubat, may mga unggoy. Siyempre, si gubat yun So, sa sobrang takot ng bata, naglapitan sa kanya yung mga unggoy. So, siyempre bata siya, natatakot siya. Siyempre, nataranta siya. Ang sabi ng unggoy sa bata, kukukukuk, kukukukuk. So, yung bata, takot na takot, nanginginig. So, dahil bata pa siya, wala pa siyang isip, talagang matatakot siya. Dahil tayo nga lalaki ngayon, tayo nga may edad na, natatakot nga tayo, lalo na yun ang bata na yun. Parang ganun yan. Sa buhay natin, ang buhay natin, parang gubat. Ang hirap. Ang gulo. No? Takot na takot tayo. Overthinking tayo. Kahit hindi naman nangyayari. Takot na takot tayo. Di ba po? Yun po yung problema. No? Problema sa atin. Dahil sa sobra na ng takot natin, hindi na po tayo nakagalaw ng maayos. Dahil nangunguna yung takot sa puso natin. No? Sa nangyari, yung unggoy na yan, ay yung bata na yun, dahil, dahil doon na siya lumaki,
doon na po siya sa gubat kasi nawala nga siya. Hanggang nasanay na po siya sa gubat. Yung takot na yun ay kanya pong, kasi nagbibinata na siya, ang takot na yun ay kanya na pong, sa Bisaya yun, na sa takot na yun ay nawala na overcome niya ang takot na yun. Dahil po nasanay na po siya sa gulong buhay na yon, no? So kasama na po siya sa mga unggoy, sa mga ahas, makausap na niya lahat ng klaseng hayop dun sa gubat ay nakakausap na siya, magkasama na sila. So parang ganun yun. Pag ma-overcome natin ang takot sa buhay natin, kahit leon pa yan, makakausap natin yan. Kahit ahas pa yan, makakausap natin yan. Ang ibig sabihin yan, yung tao na yun, yung bata na yun, lumaki sa gubat, ay wala na po siyang tinatakutan. Kundi ang Diyos na gumawa sa atin, gumawa sa kanya, gumawa sa gubat. At natuto siyang magpapasalamat. Dahil kung hindi siya napunta sa gubat, hindi po mawala yung takot niya. At kung hindi siya napunta sa gubat na yun, hindi po niya maramdaman kung gaano kasarap ang gubat. Paano niya na-appreciate yung gubat? No? Parang ganun lang yun. Sa buhay natin, ang gubat talaga yung pagdadaanan natin. So, hanggang masanay ka na sa problema nga parang hindi magtagal, hindi mo na ninamnam yung mga problema. Bukos sinusolusyonan mo yan. Nag-focus ka palagi sa solusyon, hindi sa problema. Hanggang na pagod na po yung problema ang magbibigay sa'yo. Pag ang problema nang mapapagod sa pagbibigay sa'yo dahil hindi ka natablan ng problema, at easy na lang niya solusyonan ang problema, naku po, yung gubat, yung problema na yun ay magbibigay sa iyo ng opportunity. Magbibigay po sa iyo ng marami pong pera. Magbibigay po sa iyo ng maraming blessing. Yun. Kasi, kinaya mo na lahat ng problema. So, problema is opportunity. Basta masolusyonan mo yan. Pag walang problema, walang opportunity. Sa buhay natin, ganun lang yun. So, hindi natin dapat tinatakutan yung problema, kundi sinusolusyonan. Sa aking experience, lahat ng problema ngayon ay sinusolusyonan ko dahil gusto ko pong parang yung bata, no? Nasa laki ng problema, kaya ko pong patumbahin lahat ng problema na yun. Ka-coach, tao tayo, magkakaroon talaga ng problema. Masarap mabuhay. Bakit kailangan natin magpakamatay? Marami pong marami pong mga taong nagpakamatay, hindi nakayanan ng problema. Hindi nila alam yung problema ay training ground lang yung problema na yun. Dahil sa pagdating ng opportunity, sa dating ng future mo, inahanda ka lang para sa mapuntahan mong path. Inahanda ka lang paano ka makapunta sa buhay na ngayon. Buhay na yun na inaasa mo. Focus your present. I-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Solusyonan ang problema. Dahil yan po, ang lahat po problema may solusyon. Yun po yung mga kasulit ko ka-coach. Dahil sa aking experience, sa pinagdaanan ko, sa negosyo, sa buhay ko, sa sarili ko, sinusolusyonan ko ang problema. Napakahirap solusyonan. Pero pinipilit ko po, inaayos ko po, para po pagkatapos nitong lahat, marami pong opportunity ang lumapit sa akin. Yung problema, sila na po ang alis. Dahil sisiyaw mo na ang solusyonan yan. Ka-coach, tandaan nyo palagi na pag ang problema na ang umaayaw sa'yo, andyan na po ang opportunity. Napakadaming opportunity sa buhay mo. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, no? Pakipindot ang notification bell yung all para ma-notify yung mga bagong upload. At pakishare na lang po ang vlog nito. Mahal na mahal kayo ng ka-coach. Bye-bye!